Ipinalabas ng Interpol sa pag-aresto kay Pangulong Rodrigo Duterte. Solicitor General Menardo Guevara, hindi tatanggalin ayon sa Malacanang. Mas maraming Pinoy pabor na mapanagot si dating Pangulong Duterte sa kanyang war on drugs ayon yan sa SWS survey. Matinding traffic sa NLEX sa bumper to bumper. Nararanasan dahil sa pagkukumpuni na nasirang interchange bridge sa Marilao, Bulacan. Abay, posibleng abutin pa daw na hanggang mula 2 hanggang 3 linggo bago matapos. Grabe pagal. Mag-asawang senior citizens at isa pa patay sa sunog sa Tondo, Maynila. 6 na dayuhan, 2 Pinoy arestado sa Subic, Zambales dahil sa kidnapping at pang-ESP. 272 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa Rizal. Suspect, arestado. 5 campus naman sa Cavite State University magkakasunod na tumanggap ng bomb threats. Pope Francis hindi pa pinagamit ng ventilation. Kalagayan ng Papa patuloy na nag-i-improve. Get well soon, Papa Kiko. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Dumalaw opisyal ng pamahalaan na sinasabing nagplano sa pag-aresto kay dating Pangulong Digong Duterte sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamunuan ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Kabilang sa mahumarap sa pagdinig ng committee ay sina Defense Secretary Gilbert Chodoro, National Security Advisor Eduardo Año, DILG Secretary Juanito Victor John Vic Remulla, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Philippine National Police Chief Francisco Marbil, at ang kanyang mga tauhan. Wow, dami! Sinabi ni Senator Ani na nagpatawag siya ng hearing para malaman kung ano ang naging papel ng International Criminal Court at Interpol sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Narito si Senator Amy. This is bigger than Duterte. This is about our dignity as Filipinos. Ngayon pa lang ito nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Pero paano kung mauulit? Paano kung sa susunod, ibang Pilipino naman ang kinaladkad papalabas? The Senate will seek answers, and if there is indeed wrongdoing, we will make certain to put up safeguards so this never happens again. We are not... Samantala sa panig naman ni Senator Christopher Bongo na malapit sa dating Pangulong Duterte, inulit nito ang kanyang pahag na too late the hero. Dahil nakulong na ang dating Pangulong Digong sa The Hague, the Netherlands. At hinawa naman ni Senator Bongo ang otoridad na kung kayang ipadala ang dating Pangulong Digong sa loob lamang ng 13 oras ay dapat mabalik na sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Nato si Senator Bongo. Useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay Digong. O kaya, pakiusap ko lang, kung kaya niyo po siyang dalhin doon in less than 1 day sa loob po ng 13 na oras, dapat kaya niyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon. Samantala, naninindigan ang mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi sila nakipagtulungan sa International Criminal Court sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginiit ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ni Senator Amy Marcos
na wala silang nakaharap na investigador mula sa ICC na nag-imbestiga sa war on drugs. Anya, nakatanggap lamang sila ng abiso mula sa Interpol noong March 11 na humihingi ng assistance sa pag-aresto sa dating Pangulo. Aminado rin si Secretary Remulla na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, ngunit may jurisdiction ito sa individual na kinasuhan ng crimes against humanity. Naritong pahayag ni Boying Remulla. Your Honor, it is not the Philippines that is under the jurisdiction. It is the individuals who are charged by the ICC, which is under the jurisdiction. There is a distinction. Please explain. As non-members of the ICC, and as a state, the ICC has no jurisdiction over us as a country. But over the individuals who may have committed crimes that violate international humanitarian law, that is a universal value being held by the whole world today. That people can cross borders and hide behind boundaries so that they can run away from the law. International humanitarian law is something adopted. The principles are adopted by more than 150 countries throughout the world, Your Honor. Samantala, marinig tinanggi naman ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang akusasyong grand conspiracy na nagresulta sa pagka-aresto at pagpapakulong sa dating Pangulong Digong Duterte. Sa hearing pa rin ng Senate Committee on Foreign Relations, sinabi ni Anyo na bilang dating miyembro ng gabinete ng Administrasyong Duterte, mahirap para sa kanya na makitang inaaresto ang dating Pangulong kanyang pinaglingkuran. Pero bilang kasalukuyang National Security Advisor sa ilalim naman ng Marcos Administration, sinabi na Anyo na limitado lamang ang kanyang papel sa pag-aresto kay Duterte. Wala naman siyang alam at hindi siya kasama sa sinasabing core group na nagplano at na naghanda para maaresto ang dating Pangulong Digong. Nato si Secretary Eduardo Anyo. The implementation of the ICC warrant is beyond my mandate and I work part in it. And may I also state to the record that I am not aware of any core group, nor am I a member of such group that allegedly planned and prepared for the arrest of former President Duterte. It is utterly unacceptable and unfair that my name is being dragged into an alleged grand conspiracy. I firmly deny any allegations of a grand conspiracy. The order is dead or alive. Samantala, walang red notice na natanggap mula sa International Criminal Police Organization o Interpol, ang Philippine Center on Transnational Crime o PCTC, sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, inamin ni PCTC Executive Director Anthony Alcantara na red diffusion ang kanilang natanggap. Pero paliwanag ni Alcantara, ang red diffusion ay equivalent o katumbas ng red notice. Gita pa ni Senator Amy Marcos na siyang chairperson ng komite. Magkaiba ang red diffusion sa red notice. Narito ang pahayag ng senadora. Sabi kanina, red notice ang natanggap. Ngayon ang sinasabi mo, hindi red notice, kundi diffusion lamang. Tama po. Alin ba talaga? Diffusion po. Walang red notice. Nagkakaroon po ang general public or everybody na... Pero alam natin na hindi magkakareho yun. It's equivalent po to a red notice. Hindi po. Ang red... Mas alam ninyo ito sa akin. Ang diffusion po hindi red notice. Tingnan natin ang website. Mahilig si ate. Nanindigan naman si Vice President Sara Duterte Carpio na illegal ang pag-aresto sa kanya amang dating Pangulong Digong Duterte. Sa kanyang pagharap via online sa Senate hearing ni Senator Amy Marcos, ibinulalas ng Vice Presidente ang kanyang sama ng loob sa militar. Ito dahil pinayagan nila ang kanilang kampo sa Villamor Air Base na maaresto ang isang dating Commander-in-Chief ng ICC, na maaresto ang isang dating Commander-in-Chief. Habang nanindigan ang Vice Presidente na politika ang dahilan ng lahat dahil gusto ng administrasyon na sirain ang oposisyon.
Noted si Vice President Sara Duterte Carpio. Ginawa nila yun just to demolish political opponents. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Wala na tayong argument. Mali ang ginawa. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Bastos what? Mga kaibigan, baka dito na ako sa kulungan. At pag-ingin ko lang sa inyo, bumisita kayo sa akin. Magdala lang kayo ng chicken sandwich. Yan ang paborito ko.